Kung ikaw ay papipiliin, ano ang mas mahalaga para sa'yo? Diploma o diskarte? Ito ang kadalasang pinagdedebatihan ng mga tao sa kasalukuyan. Dahil na rin ito sa iba't ibang paniniwala at pagbibigay ng kanya-kanyang opinyon o interpretasyon sa mga bagay na ito. May mga naniniwala na mas mahalaga ang diploma dahil sa iba't ibang kadahilanan. Meron namang naniniwala na mas importante ang diskarte dahil na rin sa kanilang sariling pananaw tungkol dito. Ngunit mayroon din namang mga tao na nagsasabing parehong mahalaga ang diploma at diskarte. Dahil ayon sa kanila, ang pagkakaroon ng diploma ay isang advantage sa success na mas magiging madali kung sasabayan mo pa ng diskarte. Mula noon hanggang ngayon ay maraming mga tao ang naniniwala na diploma ang sagot sa kahirapan. Dahil na rin ito sa trabaho na may mataas na sahod gaya ng pagdodoktor, inhinyero, pulis at iba pa. Halos lahat ng mga kabataan sa kasulukuyan ay nag-aaral. Marami sa kanila ang naghahangad na makapagtapos. Kaya naman, ang ilan sa mga estudyante ay todo-todo sa kanilang pag-aaral upang mas madali nilang ma-achieve ang inaasam nilang diploma. Para sa iba ay mahalaga ang pagkakaroon nito dahil ayon sa kanila, kapag ikaw ay walang diploma ay mahihirapan kang makapasok sa trabaho at walang mangyayari sa buhay mo. Sapagkat ang pagkakaroon daw nito ay isang advantage na kung saan ay magsisilbing sandata mo ito sa kahirapan at sa mga bagay na pumipigil sa iyo sa tagumpay. Ayon din sa kasabihan ay mahirap ang mag-aral, ngunit mas mahirap ang walang pinag-aralan. Bukod sa diploma, may ilan ding naniniwala na mas makapangyarihan ang diskarte. Sinasabing ito daw ang naging paraan ng iba upang umasenso sila sa kanilang buhay. Kinakailangan mo lang daw ng sipag at tamang pag-iisip upang makamit mo ang tagumpay sa pamamagitan nito. Ayon sa iba, ang diskarte ay isang uri ng magandang taktika sa ating buhay. Kaya naman, maraming mga tao ang mas pinili na lang na dumiskarte kaysa ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paniniwala kung ano nga ba ang mas angat o mas mabuti sa dalawang ito, kung ang diploma ba o diskarte. Ang pagpili ng isa sa dalawang ito ay nakadepende sa pananaw ng isang individual. Ang pagtingin sa pagitan ng diploma at diskarte ay nakasalalay sa sariling opinyon na maaaring nakabase sa paniniwala at karanasan ng isang tao. Ngunit sa aking sariling pananaw, kung ako man ang tatanungin, kahit na ako ay isang college graduate, ay mas pipiliin ko pa rin ang dumiskarte. Dahil ito ay maaaring makatulong hindi lang sa mga pangarap kundi para na rin sa ikauunlad ng personal na buhay. Ang pagkakaroon ng diploma ay maaaring magbukas ng maraming oportunidad. Gayunpaman, hindi ito garantiya na madaling makakahanap ng trabaho ang isang taong meron nito. Ang paghahanap ng trabaho ay isang mahirap at komplikadong proseso para sa isang college graduate. Maaari din itong magdulot sa kanila ng pressure o matinding stress lalo na kapag sila ay matagal nang nag-a-apply ngunit hindi sila tinatanggap. Karamihan sa mga kumpanya at sektor ng pamahalaan ay may mataas na standards at demand pagdating sa pagpili ng mga aplikante. Bukod sa diploma, karaniwan nilang hinahanap sa mga nagtapos ay ang iba't ibang mga qualifications gaya ng working experience, high professional skills, age limit, pleasing personality at iba pa. Ang ilan din sa kanila ay nagpapagawa ng mahihirap na assessment o technical exam na madalas ay bumabagsak ang mga aplikante ay nagsasagawa nito. Kahit man sa mga kumpanya sa ibang bansa ay nagre-require din ng mga ganitong uri ng qualifications. At ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit napakaraming nagtapos sa kolehiyo ang nahihirapang makapasok sa trabaho at ang ilan sa kanila ay hindi nila nagagamit ang kanilang diploma. Hindi rin ito nangangahulugan na tamad ang isang college graduate dahil sadyang mataas lang talaga ang demand pagdating sa pag-a-apply. Dagdag pa dito, ang kompetisyon pagdating sa paghahanap ng trabaho ay isa ring malaking hamon. Ngunit hindi lahat ng trabaho ay mahirap pasukin. Meron ding mga kumpanya na nag-offer ng mas madali at mas maikling proseso sa pag-apply. Ang direct hiring ay malaking tulong upang mas madaling makapasok sa trabaho ang isang college graduate. Ito ay isang uri ng application process na kung saan ay nagkakandak ng interview ang isang company upang ipasok ang isang aplikante. Sa ganitong paraan ay mas magiging madali ang pag-hire sa isang posisyon. Gayunpaman, ilang mga kumpanya lang ang nagsasagawa ng ganitong polisiya. Bukod sa direct hiring, maaari ding makatulong ang pagkakaroon ng backer. Oo, upang mapadali ang proseso ng aplikasyon.
Ngunit isa rin sa mga problema ng mga empleyado ay ang kakulangan o mababang pasahod sa kanila. Karaniwan kasi sa mga kumpanya at public sectors ay nagbibigay lamang ng offer na 13,000 hanggang 18,000 pesos na basic salary kada buwan. Kaya naman, kulang na kulang ito sa mga gastusin sa araw-araw, lalo na kung ikaw ay isang breadwinner ng pamilya. Ang sahod ay maaaring tumaas sa oras na ikaw ay ma-promote sa iyong posisyon. Ngunit ang promotion sa trabaho ay isa ring mahirap at malalim na proseso na kinakailangan ng tiyaga at pagsisikap. Ito marahil ang dahilan kung bakit maraming mga may hawak na diploma ang hirap pa rin sa kanilang buhay. Sa kabilang banda, ang diskarte ay maaaring makatulong na ma-achieve ang mga goals o pangarap sa buhay. Maraming mga tao at kilalang personalidad sa buong mundo ang naging successful kahit wala silang hawak na diploma. Sa pamamagitan ng tamang pag-iisip at pagsusumikap ay maaari mong makamit ang anumang hinahangad mo sa buhay. Ngunit gaya rin ng paghanap ng trabaho, ang diskarte ay isa ring mahirap na hamon. Gayunpaman, mas magiging worth it ang effort ng isang tao sa oras na nagtagumpay siya sa pamamagitan nito. Ito ay may malaking ginagampanan sa atin at nakakatulong ito upang tayo ay makapag-isip ng malalim at makagawa ng paraan kung paano natin mariresolba ang isang sitwasyon. Diskarte rin ang dahilan kung bakit nasosuportahan ng mga magulang ang kanilang mga anak kahit hindi sila nakapagtapos at kahit sino man ay kaya rin itong magawa. Kung ikaw man ay walang diploma, hindi ka dapat mangamba o mabahala. Narito ang ilang halimbawa kung paano dumiskarte at kumita ng pera. Una ay ang pagtitinda. Kung ikaw ay nakatira sa mga public places o sa mga matataong lugar, maaari kang magtayo ng sari-sari store o tindahan ng iba't ibang mga kagamitan. Dahil ang iyong tindahan ay nasa pampublikong lugar, maaari kang kumita araw-araw sa pamamagitan ng pagbibenta ng mga produkto. Pangalawa ay ang farming. Kung ikaw ay may karanasan sa pagtatanim, maaari kang makipag-ugnayan at humiling sa iyong mga kakilala o kaibigang magsasaka na humiram ng espasyo ng lupa na maaari mong taniman ng palay o gulay. Ang mga diskarting ito ay ilan lamang sa mga natural na ginagawa ng mga tao upang kumita at umasenso sa ganitong pamumuhay. Ngunit mahalagang tandaan na hindi ito nangangahulugang hindi na natin kailangang pumasok sa paaralan. Bagamat ang diskarte ay maaaring makatulong sa ating paglago, mahalaga pa rin ang pag-aaral. Ang edukasyon ay nagtuturo sa atin ng malalim na kaalaman at malawak na kasanayan na maaari nating magamit sa ating buhay. Dahil ang edukasyon ay hindi lamang nakatuon sa pagkakaroon ng diploma at paghanap ng trabaho. Ang isa rin sa mga layunin nito ay upang matuto tayo ng iba't ibang kaalaman at mapalawak ang ating kasanayan na maaari nating magamit sa ating personal na buhay. Oo, maaari mong magamit ang iyong natutunan sa paaralan upang dumiskarte. Ito marahil ang ginawa ng founder ng Microsoft na si Bill Gates at ang founder ng Meta na si Mark Zuckerberg. Maaring hindi nila intensyong magkaroon ng diploma upang makapaghanap ng trabaho. Bagkus ay ginamit nila ang kanilang natutunan sa paaralan sa pamamagitan ng diskarte. Kaya naman, naging matagumpay sila sa kanilang karera sa larangan ng teknolohiya. Sa madaling salita, may malaking papel ang natututunang kaalaman at kasanayan sa paaralan. Mahalaga rin ito para sa lahat ng tao dahil kung walang edukasyon ay magkakaroon ng malaking problema sa ating ekonomiya, medisina, kapaligiran at iba pa. Kaya't ang edukasyon at pagkakaroon ng diploma ay mahalaga pa rin sa bawat individual. Kaya't pagtuunan pa rin natin ito ng pansin dahil napaka-importante nito sa atin. Ngunit lagi pa rin nating tatandaan na may mas malaking kahalagahan pa rin ang pagiging madiskarte. Sapagkat ang diskarte ay maaaring makapagbigay ng mas malawak na daan patungo sa tagumpay, lalo na sa mga taong hindi nakapagtapos. Nakakatulong din ito upang malutas natin ang iba't ibang problema sa ating buhay sa pamamagitan ng pag-iisip ng malalim kung paano ito sosolusyonan. Kaya naman, ang taong madiskarte ay may malaking posibilidad na umasenso sa buhay kung ikukumpara sa isang taong nakapagtapos ngunit hindi naman gumagawa ng paraan para sa kanyang sarili. At nais ko lang din ipaalam na ito ay base lamang sa aking personal na pananaw o sariling opinyon patungkol sa usapin ng diploma at diskarte. Pero kung ikaw ang tatanungin, ano ang mas pipiliin mo? Diskarte o diploma? Comment down below kung ano ang mas pipiliin mo sa usaping ito. It's